Kapag sunod-sunod ang issue, pananagutan ba o pag-iwas ang nangyayari? Sa Pilipinas, hindi na iisa ang tanong na kinakaharap ni Sara Duterte. Sunod-sunod na ang mga usaping kailangang linawin. Sa gitna ng impeachment proceedings, hindi lang isa kundi 4 na magkakaibang grupo ng mga abogado ang naghain ng petisyon sa Supreme Court of the Philippines upang ipahinto ang proseso. Habang may mga lumalabas na impormasyon sa pagdinig, kasabay naman ang mga hakbang para ito ay mapigil. Kaya ang tanong, ang kaso ba ang kinakaharap o ang mismong paglalantad ng katotohanan ang iniiwasan? Kasabay nito, lumitaw din ang issue mula sa Securities and Exchange Commission na nagpapakitang may bahagi sa isang pribadong kumpanya, si Sara Duterte, habang nasa mataas na posisyon sa gobyerno. Sa ilalim ng konstitusyon, malinaw ang pagbabawal sa ganitong sitwasyon upang maiwasan ang conflict of interest. Kapag ang kapangyarihang pampubliko at interes na pribado ay nagtatagpo, hindi maiiwasang itanong para kanino ginagamit ang kapangyarihan. Mas lumalim pa ang usapin ng ihambing ang deklaradong net worth sa SALN na 88.5 milyon sa mga ulat ng Anti-Money Laundering Council na nag-uugnay sa bilyong pisong galaw ng pera kasama ang daan-daang covered transaction reports at ilang suspicious transaction reports. Mayroon ding malaking halagang hindi malinaw ang kategorya bilang normal na inflow o outflow. Hindi ito agad patunay ng kasalanan, ngunit malinaw na ito ay mga tanong na nangangailangan ng sagot. Sa huli, hindi sapat ang simpleng deklarasyon kung may mga pattern na hindi maipaliwanag. Hindi sapat ang pagharang sa proseso kung ang hinahanap ng taumbayan ay linaw. At hindi sapat ang pananahimik kung ang mga tanong ay patuloy na lumalaki. Dahil sa isang demokrasya, ang tunay na sukatan ng liderato ay hindi kung paano umiwas sa tanong, kundi kung paano humarap at magpaliwanag. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang damdaming makabayan, tinig mula sa laylayan. Hanggang sa muli!